It's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Gay ko ang lahat-lahat, pero pinagpalit pa rin niya ako. Hi DJ Rocky and DJ Jello. I've been a fan ng programa ninyo. And I love listening to your stories. Gustong-gusto ko sana i-share ang storya ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Nabi. At ito, ang aking secret file. When I was in grade 10, meron akong super crush. Itago natin siya sa pangalang John. Si John ang ultimate crush ko nung high school. Dahil sobrang bait niya sa paningin ko. Na-stop lang ang pagka-crush ko sa kanya noong nag-start naman akong pumasok sa senior high. Because I had my fair share of mutual understandings with another guy. And si John naman, nagkaroon na rin ng girlfriend. So as we moved forward by year 2019, nawala yung naging ka-MU ko noong senior high school because he cheated with another girl. Noong 2019 din, naging close ko uli si John. Pero may girlfriend pa rin siya that time. Still, close na close pa rin kami. At komportable kami to the point na nami-misunderstood na kami ng girlfriend niya. But for some time, naghiwalay sila dahil nag-cheat yung girlfriend niya with her ex. Kaya for revenge, nakipag-cheat din si John sa ibang babae. But just to be clear, hindi po ako ang rason na naging breakup nila. Fast forward to year 2020. Close pa rin kami ni John. Noong nagka-pandemya, I was staying sa house ng BFF ko dahil sa quarantine. At pinsan ni John itong BFF kong to. In short, naging malapit kami lalo due to the pandemic. Kung saan hindi ako makauwi sa amin dahil wala akong quarantine pass. Eventually, tinanong niya ako if pwede raw bang maging kami. Binigyan ko siya ng chance at naging kami for about 2 months. Nakipag-break siya sa akin dahil ang gusto niya raw ay yung parang mag-asawa na ang turingan. Yung tipong kahit hindi mag-usap okay lang. And then after that, nagkakausap pa rin kami. And I changed my way for him para magustuhan niya ako. Because that time I thought na ako ang may mali sa relationship namin. Then year 2021, we decided na magbalikan. Kasi we were okay naman. Sinubukan namin for the second time. And we lasted for 7 months. Yung relasyon namin was so okay because nag-adjust ako sa everything na gusto niya. To the point na hindi ko naisip na masyado na akong maraming binibigay from myself to him. That I'm already losing myself in the process. Pagkatapos ng breakup namin, sobrang devastated ako. I was in 4th year college, graduating student finishing my thesis. Na napabayaan ko yung pag-aaral ko at muntik na akong hindi makagraduate. Working student din kasi ako that time dahil hindi ako financially stable. At hindi kayang suportahan ng parents ko ang pag-aaral ko. During that time, wala akong mapagsabihan about sa mga nangyayari sa buhay ko, DJ Rocky and DJ Jello. About kung gaano ako ka-burnt out sa lahat ng bagay. With that, kinausap ko yung dati kong ka-MU
noong nasa senior high pa lang ako. To seek some company. Kailangan ko lang talaga ng kausap. Nagkausap kami using my other FB account. Pero never pa kaming nagkita sa personal. But after some time, I also stopped talking to him. Then eto na naman. Kausap ko na naman uli si John. Because I wanted to work things out with him. Ang problema lang, may nakakausap na siyang iba. Ako naman tong si tanga, hinahayaan lang ang lahat. I had a situationship with John. Walang label, walang commitment, pero ako itong laging committed para sa kanya. Iniisip na ibabalik niya rin sa akin yung klase ng commitment na ibinibigay ko sa kanya. During this time, ginagamit niya ako however he wanted. Opo, DJ Rocky at DJ Jello, however he wanted. He even used me as an excuse to go to this other girl. Like magpapaalam siya sa parents niya na sa akin pupunta. Pero dun talaga siya pupunta sa other girl niya. We had sex and all the pleasure that we wanted. Actually okay naman kami, lalo na sa family niya. Kasi they think of me as their own. By September of 2022, hindi na kinausap ni John yung other girl niya. So fast forward to year 2023, everything was so smooth sa relationship namin. But still nasa isang situationship pa rin kami. Nag-decide si John na magtrabaho abroad. March 2023, flight na niya paalis. A week before his flight, na-aksidente siya. Na-sprain ang paa niya. That time, natapos na rin ang kontrata ko sa pinapasukan kong kumpanya. After completing my contract, nag-decide akong lumipat sa bahay niya para tulungan ang family niya. Tulungan siya. Lalo na't hindi siya makalakad dahil sa sprain niya. For a week, naging personal helper niya ako. Minamasahe ko ang paa niya, pinaiinom ko siya ng gamot, ipinaghahanda ng pagkain, and I did all those things because I love him that much. DJ Rocky at DJ Jello, lahat ng requests niya during that time ginagawa ko. Ultimo pagpapaligo sa kanya, ginagawa ko. So anyway, with that, nakalakad naman na siya uli. Natuloy yung pag-alis niya ng Pilipinas. And during the first months ng long-distance relationship namin, okay naman, buo ang tiwala ko sa kanya. Not until July 2023. Noong minsang magka-video call kami, naka-share screen siya. Pinapakita niya yung nilalaro niyang game. At habang naglalaro siya, parang nakalimutan niya na i-on yung do not disturb na feature sa phone niya. Kaya may tumatawag na isang phone number sa WhatsApp account niya. At yung number na yun ay galing sa Pilipinas. I treated it as a joke. Kasi lagi niya akong pinagbibintangan na may ibang nakakausap sa ibang social media platform. Not knowing na siya pala itong may ibang kausap. That was July 23, 2023, on a Sunday afternoon. Pero yung instinct ko, DJ Rocky at DJ Jello, hindi ako pinatatahimik. Kaya noong gabi ng July 23, noong nakausap ko uli siya, nagtanong ako kung sino yung tumawag sa kanya. I had no idea na yun pala ang simula ng malaking pagbabago sa relasyon namin ni John. Ayaw umamin ni John. Pero napilit ko siyang mag-share screen kung ano ang laman ng WhatsApp niya. At dun ko nalaman na nakakausap pa rin niya si ate girl na akala ko ay hindi na niya nakakausap
since September 2022. Magkausap na pala uli sila. April 2023 pa lang. Hanggang sa nalaman ko by July. DJ Rocky at DJ Jello, I felt so betrayed. Kasi I gave my all to John. Tinanggap ko yung bare minimum na treatment mula sa kanya. And in return, eto lang din pala ang mapapala ako from him. Betrayal and trust issues. At dito ko na nasabi na it felt so real. Na hindi ko napansin na may iba palang babae. As in, I was caught off guard. Like sa isipan ko, paano niya pa nagawa yun kung yung buong stay niya abroad, palagi niya akong nakakausap. Tuwing papasok na siya, maski paglabas niya sa work. How was he able to do all of those things? Kaya pala hindi niya maibigay sa akin yung assurance na hiningi ko from him bago siya umalis ng Pilipinas. Kasi 1 month right after he left the country, magkausap na rin pala sila nung babae. Nag-flashback sa akin lahat ng mga kagaguhang ginawa niya at lahat ng red flags na pinakita niya, na lahat pinalampas ko lang. Nag-flashback sa akin yung April 2023 na halos 1 linggo niya akong hindi kinakausap dahil sa issue na akala ko buntis ako kasi hindi pa ako dinaratnan. Bago siya umalis, may nangyari pa nun sa amin at nung hindi ako dinatnan, nakala ko buntis ako. Sobrang galit na galit ako nung nalaman kong niloloko niya ako. Kasi all this time akala ko okay at smooth sailing kami. I gave my all to him na wala na akong tinira. Wala akong tinira para sa sarili ko. Sobrang daming tanong ko sa sarili ko, sobrang dami ko nararamdaman to the point na minumura ko siya habang kausap ko siya. Kasi hindi ko matanggap yung ginawa niya sa akin. Doon ko nakita yung side ko na kine-question ko lahat ng ginawa niya. Sinumbat ko lahat kahit hindi ako ganun klaseng tao. Ilang araw ang lumipas, umiiyak lang ako dahil kalaban ko ang sarili ko. Sobrang dami kong nakitang mali. Sobrang overwhelming na ng nararamdaman ko. Bakit ba kasi? Bakit niya nagawa yung ganun sa akin? Wala naman akong ibang ginawa kundi mahalin lang siya. Lumipas pa ang ilang buwan. Sinuyo ako ni John ng paulit-ulit. Kaya sinubukan ko pa rin siyang patawarin. Not knowing na pagkatapos noon ay maraming changes na mangyayari. Naging toxic ako at paranoid. Nagpatong-patong ang trust issues dahil sa nangyari. Nawalan ako ng peace of mind. Lahat ino-overthink ko na. Then one day, in November 2023, nag-uusap kami. Bigla niya akong natanong. Ako pa rin ba? Dati DJ Rocky at DJ Jello kapag tinatanong niya ako ng ganyang klaseng tanong, agad-agad akong sumasagot ng yes. Pero at that moment, nung tinanong niya ako, I just simply smiled at natawa without giving him any answer. Kaya pala ganoon kasi I was starting to detach myself from him. Yung tipong hindi na ako talaga nag-e-effort or nag-a-adjust para sa kanya. Kinabukasan nung nag-usap kami uli, ang sweet na niya sa akin. He even said to me na, kapit ka lang ha, hintayin mo lang ako. But I don't know why na parang may something na sa akin. Pinupush ko na lang yung sarili kong kausapin siya. Nang dahan-dahan just to tell him na, what if I'm falling out of love? And from that one statement, he eventually just let go of me. Pagkatapos nun, ang daming realizations ang tumama sa akin. He was just waiting for me to stop para makawala sa akin. Gusto niya pala na ako yung mag-first move na tapusin ang lahat. Pero, it did not stop there. From time to time, tinatawagan niya ako. I always try na hindi sagutin yung mga tawag niya. Binibigay ko lang sa kanya yung treatment na deserve niya. I took my time pero aminado ako na ini-stalk ko pa rin yung accounts niya. Hanggang sa publicly in-announce niyang may bago na siyang girlfriend.
From that moment, binlock ko siya sa lahat ng social media accounts ko. Na-feel ko na unfair yung treatment na ganun. Publicly niyang in-announce yung relasyon niya with his new girl samantalang kami, never niyang ginawa sa akin yun. I cried because I was there. I was the only one who loved him deeply, but John never did that to me. Never niya akong pinost. Walang nakakaalam na naging kami aside sa mga kamag-anak namin. So I started to move on. Mag-focus sa career ko. Natulungan ako ng SB19 to cope up with the pain from this heartbreak. Naging busy ako sa ibang bagay. Nangako ako sa sarili ko na I will never settle again with that kind of relationship that I had with John. Never again. And fast forward to this year, nag-decide akong i-unblock si John. Napatawad ko naman na siya sa lahat. I treated this as a closure for myself. Para mapalaya ko yung sarili ko from all the hatred na kinikimkim ko towards him. Because at some point, we were more than strangers. Hanggang sa nitong March 2025, nag-friend request siya sa akin. Na-shock ako kasi never kong in-imagine na mag-friend request siya. So ang ginawa ko, I ignored his friend request. And I decided not to associate myself again with someone na may history na ng pananakit sa akin. Believe it or not, ako lang pala yung nagpaganda sa naging relasyon namin dati. Like sobrang gwapo niya sa paningin ko and everything. Pero after kong makapag-move forward, I just realized how dirty and bullshit he treated me before. Right now, DJ Rocky and DJ Jello, I am doing great with my life. Pursuing my career and still healing from everything. Nagpapasalamat ako kasi nakawala na ako sa sitwasyon na dapat pala matagal ko nang inalisan. It took me 4 years to realize that he was draining my energy. Our chapter was long finished and I already chose to close it. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. And to everyone who experienced unfair treatment from their partners, please, 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 get out of it. Love yourself more at hintayin ang perfect timing. DJ Rocky and DJ Jello, thank you so much for reading my story. Pasensya na rin kung napahaba ang kwento ko. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Nabi. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Halos 7 taon na naming itinatago ang relasyon namin. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Mga ilang years na rin akong nakikinig sa programa ninyo. Palagi akong nakaka-relate sa mga sender nyo. Lalo na kapag other woman ang nagpadala ng storya niya. Hanggang sa eto, nakahiga ako sa kama ko at nakita ko na lang ang sarili kong nagsusulat ng kwento ko para sa iyo. Itago niyo ko sa pangalang Cap, short for Capricorn. At ito, ang aking secret file. Way back nung nasa elementary pa lang ako, nung magkakilala kami ng isang lalaki na itago natin sa pangalang Dex. By the way, isang barangay lang kami. At isang school lang din ang pinasukan namin noon. Grade 3 kami nung maging mag-classmate kami. Galing siya noon ng Mindoro.
At pagdating ng grade 5, dito na nagsimulang tuksuhin kaming dalawa ng mga kaklase namin. Yun nga lang DJ Rocky and DJ Jello. Hindi na kami naging classmates pagsapit ng high school dahil natigil ako sa pagpasok ng isang taon. Iisa pa rin ang eskwelahan namin pero hindi na kami nagkakapansinan simula noong magkahiwalay kami ng batch. Hanggang sa nakatapos siya ng high school at naiwan akong nag-aaral pa. Fast forward ng taong 1992, nagkaroon ng asawa si Dex. And more or less sa ganitong mga buwan, nagkaroon din ako ng asawa. Syempre ibang lalaki. Uso na kasi noon na kapag may laman na ang tiyan, kasal na dapat agad. Isa ako sa mga nagkaganon, pati na yung magiging asawa ni Dex. Actually, parehas ng buwan pero magkaibang petsa lang yung mga kasal namin. Ako ay kinasal ng April 19. Si Dex at yung mapapangasawa niya April 21 naman. Nabalitaan ko na lang noon na ikakasal na siya. Pero may bahagi sa puso ko na alam mo yun, para bang nalungkot. Pero noong ako naman ang ikinasal, parang hindi naman yun nalaman ni Dex. Tapos nagkaroon sila ng 5 anak. Kami naman ang asawa ko 4. Fast forward year 2005. Namatay ang husband ko. Dito na ako nagsimulang mag-abroad. By year 2016, kinuha naman si Dex ng asawa niya, pati na ang mga anak nila. Then nag-migrate sila sa Europe. That time nakabakasyon ako sa Pilipinas. At nag-apply na rin ako noon abroad. Pero sa bandang Middle East. Hindi ko na matandaan kung anong year niya ako in-add sa Facebook. Basta ang naalala ko na lang, 2016 uli unang nag-message sa akin si Dex. After 35 years, nagkaroon uli kami ng communication. Sabi ni Dex sa akin, "Hi, kumusta ka na? Pwede bang makipagkaibigan?" That time aaminin kong kinilig ako. At kakaibang saya ang naramdaman ko. Bigla ko lang siyang nireplyan ng, "Hoy, alam ba ng misis mo ang password sa FB mo?" Siguro lumipas pa. Ang isang araw bago uli siya nag-reply sa akin, sabi niya, "Ano naman ngayon kung alam niya makikipagkaibigan lang naman ako sa iyo eh. Wala namang masama dun." Sa reply niyang yon, DJ Rocky at DJ Jello, hindi na ako sumagot. Kasi hindi naman yun ang gusto kong sagot na manggaling sa kanya. Sana, ang inireply na lang niya sa akin ay madali namang palitan ng password. Gusto mo, palitan ko na ngayon? Ganun dapat. At kung yun ang sinabi niya sa akin, baka that time, naging chatmates kami. Kaso, hindi ko nga nagustuhan ang sagot niya. Kaya hindi na ako tuluyang nag-reply sa kanya. Then fast forward to year 2019. Nakabalik uli ako ng Middle East. At pagsapit ng Disyembre, nag-flash sa newsfeed ko na birthday niya. Oo, birthday ni Dex nung araw na yun. Kaya chinat ko siya ng happy birthday. Tinanong ko kung Capricorn din ang zodiac sign niya. Hanggang sa doon na nagumpisa ang pag-uusap namin sa chat. Lagi na rin tumatawag sa akin si Dex. Nagvi-video call. Napapag-usapan namin yung mga elementary days namin. At tawa lang kami ng tawa tuwing magkausap kami. Napag-uusapan din namin kasi yung mga naging crush namin noon. At naaalala rin namin yung time na tinutokso kaming dalawa ng mga kaklase namin dati. After 3 months ng pagiging mag-chatmate, hindi ko inakala na may isang pangyayari na babago sa takbo ng pagkakaibigan namin ni Dex. Naging kami, DJ Rocky at DJ Jello. Oo, nagkatuluyan kami. At nagkaroon ng relasyon. Hanggang ngayon kami pa rin.
Next year, magpipitong taon na kaming naka-LDR. Noong pandemya, binalak naming umuwi ng Pilipinas ng magkasabay para magkasama kaming dalawa. Pero hindi siya natuloy sa pag-uwi niya. Dahil diabetic siya at meron ding high blood. Kaya ako lang ang natuloy pag-uwi. Pero pagkatapos ng 2 taon, natuloy rin ang pag-uwi naming dalawa sa Pilipinas. Nagkita kami sa wakas at para kaming mga teenager noong high school na sabik sa isa't isa. 2 beses na kaming nakauwi ng Pilipinas ng magkasabay. Kapag uuwi naman ang asawa niya, hindi siya sumasabay. Kasi ako palagi yung hinihintay niyang makatapos ng kontrata. DJ Rocky at DJ Jello, sa 6 years na relasyon namin, walang kahit sinong nakakaalam na taga roon sa lugar namin. Mga anak ko lang at ilang kapatid ko at pamangkin ang nakakaalam. Mahal na mahal ko si Dex. Pero hindi naman ako yung tipo ng babae na gagawa ng paraan para maghiwalay sila ng asawa niya. Sabi ko kay Dex, alam ko kung saan ako lulugar. Maghihintay lang ako kung kailan ka may oras para sa akin. At nagpasalamat naman si Dex sa akin. Dahil sa sinabi ko, ang routine namin ganito. Tatawagan ko siya para gisingin. Para makapaghanda sa pagpasok sa work niya. At bago siya mag-start sa shift niya, magvi-video call kami. Pagka break time, lunch time hanggang sa pagtulog ko na. Tas mag-PPM na siya kapag uuwi na at kapag nasa bahay na uli siya. Ganon, DJ Rocky at DJ Jello sa loob ng 6 na taon. Minsan napag-usapan namin ni Dex. What if malaman ng iba? What if mabisto ng iba yung namamagitan sa amin? Tinanong ko si Dex, anong gagawin mo? Ang sagot niya, aaminin niya raw. Sasabihin niyang napamahal niya ako sa kanya, na mahal niya ako. Tas sabi ko, paano kung papiliin ka? Ang mabilis rin niyang sagot di wala akong pipiliin sa inyo. Hindi ko alam kung matutuwa ako o magagalit. Hindi ko rin naman pwedeng sabihin na ako ang piliin niya. Kasi sabi ko nga, hindi ako gagawa ng bagay na ikagugulo ng pamilya niya. Oo nga pala, DJ Rocky at DJ Jello. 3 taon na mas matanda ang asawa ni Dex kesa sa kanya. Kaya lang hindi ko talaga mapigilang hindi magselos. Lalo na kapag may mga post yung girl na magkasama sila. Magka-holding hands. Tapos nakayapos pa yung babae sa kanya. Inaaway ko talaga si Dex. Minsan, 1 linggo kong hindi sinisinang messages niya sa akin. Kahit sobrang galit ako, ino-off ko yung notifications ko sa kanya para hindi siya makatawag sa akin. Ganon ako katindi magselos. Paliwanag ni Dex yung akbay daw niya sa asawa niya, pakita lang daw niya yun sa mga tao. Minsan hindi rin daw niya maiwasan na yung asawa niya mismo ang naglalagay ng kamay nito dun sa likuran niya. Alam niyo, DJ Rocky at DJ Jello, kapag nakakakita ako ng mga sweet post nila, buong araw at gabi akong umiiyak. Dahil mahal na mahal ko si Dex. Kahit minsan nasasabi ko sa kanya na mag-focus na lang siya sa pamilya niya at huwag niya akong alalahanin kasi kakayanin ko naman. Pero siya itong ayaw pumayag na maghiwalay kami. Kahit ang daming beses ng 50-50 yung buhay ng relasyon namin. Ayaw niyang sabihin ko yung salitang kabit o other woman o babae mo kasi nagagalit siya. Asawa ko, yun ang tawag niya sa akin kapag naglalambing. Sabi ko pa sa kanya, wala naman tayong happy ending eh. Doon nagalit si Dex sa akin. Sabi niya hanggang sa huli,
tayo pa ring dalawa. Ipipikit natin ang mga mata natin sa mundong ito na mahal natin ang isa't isa. Next year, 2026, balak na uli naming umuwi. At hindi ko alam kung hanggang kailan kami magtatago sa relasyon naming ito. Basta ang pangako namin sa isa't isa, magkaalaman man, walang bibitaw hanggang saan man kami makarating. Handa raw si Dex kung sakaling dumating yung oras na yun. Sa ngayon, DJ Rocky at DJ Jello, bahala na kung ano man ang mangyari. Basta ang mahalaga, hindi kami bibitaw. Salamat sa pakikinig ng kwento ko. Masarap lang talaga sa pakiramdam na nailalabas ko yung matagal ko nang gustong masabi. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Cap. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi naman sa pagmamayabang, pero sabi nila, babyface daw ako. At dahil nga sa angking kagandahan ko at dating ko, kapansin-pansin ako ng ibang mga kalalakihan. Pero syempre, minsan, yung mga nagugustuhan mo, hindi ka gusto. Then may nakilala akong lalaki sa pinagtatrabahuhan kong grocery store. Itago natin siya sa pangalang John. Tahimik si John. Mukha ring mabait. Nakaramdam na ako agad ng paghanga sa kanya. Unang beses ko pa lang siyang makita. So, nasusulyap-sulapan ko lang siya. At alam ko na hindi siguro katulad ko ang type ni John. Dahil iba yung taong kinakausap niya. Then, lumipas ang ilang buwan. Kinuha ako bilang isang tendera sa ibang tindahan na malapit lang sa amin. Ginrab ko yung pagkakataong yun. Kesa naman sa wala akong gawin. At kesa naman sa mas stress pa ako kakapasok dun sa grocery store na medyo malayo sa amin. Bukod pa ron, angan ko na raw i-drop yung salitang kuya. Kasi nga, tinatawag ko siyang Kuya John. Huwag ko na raw siyang tawaging kuya. So, sabi ko, nakasanayan ko na eh. At sumagot siya ng, kung saan ka komportable, bahala ka. So lumipas pa ang mga araw. Nagkaka-chat kami, nagkakatawagan, nagkakausap. At syempre, gusto kong makasigurado na wala siyang girlfriend. Kaya tinanong ko siya kung may girlfriend na siya. Ang sabi niya, wala daw. At hindi naman daw siya manliligaw kung may girlfriend siya. At dahil doon, napapayag niya na ako ng tuluyan na manligaw siya sa akin. Gabi-gabi, nagvi-video call kami. Hanggang sa lumalabas na kami. And then one day, habang nasa bahay ako,
naisipan kong mag-open ng Facebook ko. Ang lagi kong binubuksan ay yung messenger ko. So yung Facebook ko mismo, na makikita yung feed, yung binuksan ko. At laking gulat ko nang bumungad sa akin ang pangalang Jonah. At nakatag itong Jonah na to sa sweet post. Dali-dali kong inad yung girl. Ang bilis ng response. Inaccept niya ako agad. At hindi na ako nagdalawang isip. Chinat ko yung babae. So ayun, kinagabihan. Wala nang paligoy-ligoy pa. Nag-text sa kanya si John na maghiwalay na sila. Nalaman ko lahat dahil sinend ni girl lahat ng conversation nila. Sobra akong nasaktan doon, DJ Rocky. Kung ano-ano pang nakita kong mga sweet message. Grabe. Ang sakit sa kalooban. Wala naman akong intensyon na manira ng relasyon. Naawa din ako dun sa babae. Alam ko rin naman yung pakiramdam na maloko. Kaya sabi ko dun sa babae, hayaan mo, kakausapin ko si John. Kakausapin ko siya na bumalik sa'yo, baka sakaling makinig sa akin. Kinagabihan, out na ni John sa trabaho. Tinanong ko siya tungkol sa ex niya. At ang sabi niya sa akin, nakipaghiwalay na siya bago pa maging kami. Tapos sabi ko sa kanya, kausap ko yung ex mo. Gustong gusto niya na bumalik ka sa kanya dahil mahal na mahal ka niya. Sabi niya pa sa akin, hindi na ako babalik sa kanya kasi kung babalik pa ako, mas lalo ko lang siyang masasaktan. At sa pagkakataong yun, niloloko ko na lang ang sarili ko na mahal ko pa siya. Kaya please, wag mo na akong ipagtulakan pa sa kanya dahil ikaw ang mahal ko. At hindi na siya. Sinend ko kay girl ang conversation namin ni John para alam niya na I did my best na bumalik sa kanya si John. Ilang araw ko rin kinulit si John na bumalik sa kanya pero ayaw na talaga eh. So, ako na lang. Ang dapat kong gawin ay hiwalayan si John. At yun din ang suggestion ng babae. Para bumalik na si John sa kanya. So, okay naman. Sakto sa oras. Maayos naman. Kahit sobrang hirap ako maglakad, kunwari na lang wala akong naramdaman. Sa kamalas-malasan pa kinabukasan, inutusan ako ni mamang maglaba. Kaya pinilit kong tumayo kahit sobrang sakit. Then lumipas ang ilang linggo. Nakaramdam na ako ng kakaiba sa katawan ko. Naduduwal ako. Tapos may mga bagay na ayaw ko. Iritang-irita ako kay John sa tuwing naririnig ko yung boses niya. Then, nang mapansin yun ni John, sabi niya, magtanong-tanong daw ako sa mga kakilala ko kung sintomas ba ito ng pagbubuntis. Nang marinig ko yun, parang bigla akong binuhusan ng malamig na tubig. Parang nakonsensya ako bigla. Kasi syempre ang alam ng pamilya ko, nag-aaral ako. At alam nila na magtatapos ako ng pag-aaral. So, nag-iipon talaga ako ng lakas ng loob na sabihin sa buong pamilya ko kaya ang naisipan kong gawin ay sabihin na lang dun sa isa kong kapatid na babae yung kalagayan ko. Sinabi ko sa kanya lahat. Tapos ang sabi niya magpiti raw ako para makasiguro ako na buntis ako. So binilhan niya ako ng PT. Tapos ginamit ko. And then, ayun na. 2 guhit. Positive. Well, alam ko naman na
Ang mga magulang ko, hindi nila matatanggap to basta-basta. Pero ilalaban ko to. Dahil wala namang kinalaman ng bata sa lahat ng mga nangyari. So eto na nga. Bago pa namin masabi sa mga magulang ko, nalaman na ng mga magulang ko. Tulog pa ako noon nang bigla na akong ginising ni Mama. At ang sabi niya sa akin, aminin mo na sa akin. Hindi ako makapagsalita. At etong kapatid ko na ang nagsalita. At sinabi na buntis ako. Kinabahan ako kasi baka sampalin ako ni Mama. Pero kinausap niya ako ng maayos. At ang sabi niya, papuntahin ko raw sa bahay ang mga magulang ng lalaki. Para makapag-usap-usap at posibleng mamanhikan. Basta wag ko raw munang ipagkakalat na buntis ako. At ayusin ko raw ang pakikipag-usap sa tatay ko. Ipaliwanag ko raw ng maayos kung bakit nangyari. At ang pinakamahalaga, humarap ang lalaki. Tumango lang ako kay Mama. Hindi na ako nagsalita. Tuwang-tuwa naman ang mga kapatid ko dahil meron na raw paparating sa pamilya namin. Sa totoo lang, DJ Rocky, nakahinga ako ng medyo maluwag. Nalubong kami ng maayos ng pamilya niya. Ang bait-bait ng mga magulang ni John. Ramdam na ramdam ko ang init ng pagtanggap nila sa akin. Wala akong masabi sa mga magulang ni John dahil kung ituring nila ako, para na rin nilang anak. Kapag wala nga sa bahay si John, nasa trabaho, yung mga magulang ni John na nag-aasikaso sa akin. At kapag si John naman ay nasa bahay, galing trabaho, siya ang nag-aasikaso sa akin. Naglalaba pa kapag day off niya. Wala akong ginagawa sa bahay nila. Kasi meron silang katulong. Asikaso talaga ako. Nahihiya ako. Kaya ang ginagawa ko kapag wala yung mga magulang ni John, ako rin yung gumagawa ng gawaing bahay. Tapos aabutan na lang nila ako na wala na silang ibang magagawa dahil malinis na, kumilos na ako. Fast forward, mahigit 2 buwan na kami ni John sa kanila. Maayos naman lahat. Nakapag-usap na ang mga magulang ni John at mga magulang ko. Kasabay sa usapan ng pagpapakasal namin. Tatapusin lang yung debut ng pamangkin niya. Nakakatuwang isipin na ganito na. Masaya na. Isisilang ko ang anak ko na wala nang sama ng loob sa pamilya ko. Akala ko nga magiging maayos ng lahat. Pero nagsisimula pa lang pala ang bangungot sa buhay ko. Sa buhay namin ng asawa ko. Madaling araw, umaga parang nag-iba na ang pakikitungo sa akin ng asawa ko. Lumabas siya ng kwarto nang wala man lang salita. Na kahit ako nahiwagaan. Dahil tuwing umaga, mag-good morning siya sa akin sabay kiss sa noo. Pero nung umagang yun, wala. Naiyak ako. Para bang dumoble yung sakit na nararamdaman ko. Iyak ako ng iyak. Hanggang sa nakita niya akong umiiyak. Tapos sabi niya, "Huwag kang umiyak. Gagawa na lang tayo uli." Yes, DJ Rocky. Nalaglag ang baby namin. Akala ko, hihiwalayan na ako ni John pero hindi.
mahal niya pa rin talaga ako. Siya rin ay nabigla sa nangyari pero hindi magiging dahilan yon para magkahiwalay kami. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin kami ng asawa ko. Nakapagpakasal na kami. May sariling bahay na rin. Mahal ko siya noon at hanggang ngayon. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Jennifer. At ito, ang aking secret vow. It's time for DJ Rocky's Secret Vows. Hindi na nakita ng partner ko ang isa pa naming anak. Hi DJ Rocky. Hindi ko talaga alam kung saan ako magsisimula. Ngayon lang ako magkukwento ng ganito kapersonal. Kaya sana'y mapakinggan mo. Itago mo na lang ako sa pangalang Ann. At ito, ang aking secret vow. Taong 2016. Habang ako'y nasa kolehiyo, may isang taong dumating sa buhay ko. Hindi ko inakala na siya pala ang magiging asawa ko. Sa napakaikling panahon lamang. Oo, tama ang narinig mo. Sandali lang kaming nagsama. Pero sa sandaling yun, buong puso ko siyang minahal. 18 years old ako noon. Isang simpleng estudyante. Ayoko nang banggitin kung anong paaralan. Pero sa isang hindi inaasahang pagkakataon, may nagpadala ng friend request sa akin sa Facebook. Ang profile picture niya, naka-white na jersey, naka-cap. Itago natin siya sa pangalang John. 23 years old. Minessage niya ako. At dahil sa pagka-bore na nararamdaman ko noon, ay nakipag-chat ako sa kanya. Hindi ko na malayan, lumipas ang isang buwan. Gabi-gabi na kaming nagkakausap. At sa bawat usap namin, unti-unti kong nakikilala si John. Hanggang sa dumating ang araw na naging kami na. Siya ang kauna-unahang lalaki na minahal ko ng totoo. Bagamat nagkaroon ako ng boyfriend noong high school, wala naman yun sa kalingkingan ng nararamdaman ko para kay John. Naalala ko pa nga ang unang pagkikita namin. Tinanong niya ako kung anong oras ang uwian ko. Sabi ko 3:00 ng hapon. Nauna pa akong dumating sa mall kung saan kami magkikita. Malapit lang kasi sa school namin. Si John, 1 oras pa ang biyahe pero pinilit pa rin niyang makapunta. Nang makita ko siya sa entrance, kinabahan ako. Matangkad, moreno, guwapo, at maginoo. Yun si John. Sabi ko sa kanya, 30 minutes lang tayo ha, stricto kasi ang parents ko. Pero kahit ganun lang kabilis ang aming pagkikita, naging mapagpasensyo siya. Tiniis niya. 1 oras siyang bumiyahe para lang makita ko ng kalahating oras.
Doon ako lalong humanga sa kanya. Si John ang naging kanlungan ko sa lahat ng stress sa buhay. Sa school, sa bahay, at lalo na sa mga magulang kong napaka-strikto. Sabi ko naman, hindi sagabal si John sa pag-aaral ko. Sa katunayan, siya pa ang inspirasyon ko. Hanggang sa isang araw, kinonfiscate ng mga magulang ko ang cellphone ko. Hindi ko makausap si John. Ilang araw na wala kaming communication. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Palihim kong kinuha ang cellphone ko tuwing hating gabi. At nakita ko doon ang sunod-sunod na messages niya. Nag-iiyak siya sa video call. Nag-aalala. Tanong niya sa akin, "Anong nangyayari sa'yo? Ba't di ka nagchat-chat?" At dun ko na sinabi sa kanya ang totoo, na kinuha ng mga magulang ko ang cellphone ko. Hanggang sa tinanong niya ako, "Gusto mo bang sumama na lang sa akin?" Hindi ko siya nasagot agad. Pero nakita ng nanay ko ang chat niya. Kinausap ako ng mga magulang ko kinaumagahan. At ang sabi nila sa akin, papayagan ka lang naming magka-boyfriend kapag nakapagtapos ka na. Pero sabi ko, hindi naman hadlang si John sa pag-aaral ko. Siya pa nga ang nagpapalakas ng loob ko. Siya ang inspirasyon ko. Pero pinipilit nila ako na hiwalayan si John. Hindi na ako binigyan ng cellphone ng mga magulang ko. Nakakabaliw. Pakiramdam ko, parang mawawala na ako sa mundong ito. Kaya humantong ako sa isang desisyon. Desisyong makipagtanan kay John. Sumama ako kay John. Dinala niya ako sa kanila. At sa pagsama kong yun sa kanya, ay ibinigay ko ang sarili ko sa kanya. Ang goal namin, mabuntis ako. Parang wala nang ibang makakontra. At nangyari nga ang ninanais namin. Nabuntis ako. At dahil doon, tinanggap na rin kami ng pamilya ko. Alam ko na nasaktan ko sila. Pero, hindi ko rin kasi kaya na sobrang higpit nila sa akin. Gusto ko lang namang piliin yung taong nagpaparamdam sa akin ng totoong pagmamahal. Fast forward. Ipinanganak ko ang una naming anak. Isang anghel na biyaya sa amin. Si John ang naging haligi ng tahanan namin. Kailanman ay hindi siya pumalya sa pagiging responsableng ama at asawa. Araw-araw akong nagigising ng maaga para ipaghanda siya ng almusal. Siya naman kahit pagod, hindi niya ito ipinapakita. Sobrang sipag niya. Maayos ang aming pagsasama, pero may mga pagkakataong nagkakaalitan kami ng dahil sa selos. Gayunpaman, natututunan naming ayusin ang lahat para sa anak namin. At 3 taon ang lumipas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabuo uli kami ng panibagong buhay. Yes, DJ Rocky, nabuntis ako. Sa pangalawang pagkakataon. Masaya naman si John. At sa tuwing gabi nga, kinakausap niya ang batang nasa sinapupunan ko. Then sabi niya pa nga dun sa panganay namin, "Anak, magiging ate ka na ha?
Bantayan mo ang kapatid mo. At habang pinagmamasdan ko si John, DJ Rocky, napapansin kong balisa siya. May bumabagabag sa kanya na hindi niya lang maexplika. New Year 2020. Habang lahat ay masaya, bigla niyang pinatugtog ang kantang Paglisan. Pagkarinig ko ng kantang yun ay kinalabutan ako. Sabi ko, "Uy, John, para namang kakaiba yung patugtog mo, para namang may lilisan na rito. New Year tapos ganyan." Sagot niya sa akin, gusto ko to eh." Pagkatapos noon ay sumayaw siya. Nakipagkulitan sa akin at sa ibang mga tao na naroon. Parang siya ang pinakamasaya sa gabing iyon. Pero kinabukasan, iba na ang aura niya. Tahimik, malungkot. At kapag tinatanong ko siya kung okay lang ba siya, sasabihin niya lang na okay siya. Then January 17. Isang petsang hinding-hindi ko malilimutan. May picnic sa ilog kasama ang buong pamilya nila. Masaya kami. Walang problema. Pero meron akong kakaibang kutob na hindi ko maipaliwanag. Lalo na nang mapansin kong nawawala si John. Hinanap ko siya. At may nakapagsabi sa akin na, "Si Kuya nag-dive, hindi pa rin lumilitaw ngayon eh." At dito na ako kinabahan. Nagpanik na ako. At sumisigaw na ako sa lahat. "Hanapin niyo si John, si John!" Lahat kami naghahanap. At makalipas lang ang ilang oras, natagpuan siya. Nawala ng malay. Hindi ako pinayagang sumama sa ospital dahil buntis ako. Naiwan ako sa bahay, naghihintay ng tawag. At dumating na nga ang balita na itinigil na ang pagre-revive sa kanya. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Sumugod akong sa ospital. Nang ipakita sa akin si John, punong-puno na ng dugo ang kanyang bibig. Pero hinipan ko pa rin ito. Sabi ko, "Laban dyan, naghihintay ang anak mo. Ako, kami, kailangan ka pa namin." At sa huling pagkakataon, nakita kong tumulo ang luha niya habang nakatitig ako sa kanya. Na para bang sinasabi ng puso niya na ayaw pa niyang umalis, pero wala na siyang magawa. Hinuhakan ko yung kamay niya. Ang lamig na nito. At dito ko na naramdaman na tuluyan na siyang bumitaw. Wala akong masabing salita. Sa sobrang sakit. Nawala ang taong buong puso kong minahal na ipaglaban ko sa aking pamilya. Hindi niya pa nakita yung pangalawa naming anak. Kaya para kay John, kung nasaan ka man ngayon, gusto ko lang malaman mo na sobra kitang minahal. At ipinaglaban kita hanggang dulo. Pero masakit pala na ang kabayaran ng pagmamahal ko sa iyo ay ang pagkawala mo.
Mahirap magsimula uli. Pero susubukan kong kayanin ito. Para sa mga anak natin. Para sa mga anak natin. Mahal na mahal kita. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Salamat sa pakikinig ng kwento ng isang babaeng walang ibang ginawa kundi magmahal at ipaglaban ang kanyang minamahal. By the way, kilala si John sa lugar namin. Kaya alam kong marami ang makakakilala sa kwento kong ito. Muli, ako si Anne. At ito, ang aking secret file. It's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hinusgahan dahil sa kuko, hindi dahil sa puso. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Nene. At gusto ko lang ibahagi ang kwento ng isang babaeng nagmahal ng buo. Hindi lang sa lalaki, kundi pati sa pamilyang kailanman hindi pala ako lubusang tatanggapin. Ito ang aking secret file. May boyfriend akong Marino. Minahal ko siya kahit 2 linggo pa lang siyang nanliligaw. Matagal na niya akong gusto. 6 na taon mula nung una ko siyang i-reject. Sa panahong yun, naging sila ng isang babae. Etong babaeng to ang naging long-term girlfriend niya. Pero ex na niya. Kaya nang niligawan niya ako, ang sabi niya sa akin, matagal na silang wala. Siya raw ang laging nasasaktan. Ako naman naniwala dahil mahal ko siya. Hindi ko alam habang pinaniniwala niya akong ako ang mahal niya. Patuloy pa rin pala silang nagkikita ng ex niya. Ako ang nililigawan. Pero, pinapaasa pa rin niya ang ex niya. Nalaman ko ang lahat ng ito nang maging kami na. Naipakilala ko na siya sa pamilya ko. 2 buwan pa lang kaming magkarelasyon nang ipakilala niya ako sa pamilya niya. Yung tatay niya, professor ko dati sa college. At unang beses kong makikilala ang nanay niya. Nagkita kami sa restaurant. Boodle fight ang setup. Kaya gumamit kami ng mga kamay namin sa pagkain. Yung tipong kamayan. That time, meron akong nail extensions. Enjoy naman ako at mukha namang enjoy ang lahat. Kaya akala ko maayos ang lahat nung gabing yun. Pero, pagka-uwi nila sa bahay, doon pala nagsabi ang nanay niya sa kanya ng, "Anak, baka hindi mo naman mapaghugas yun ng plato?" DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko naman yun narinig mismo.
Naikwento lang sa akin ng boyfriend ko. At nang marinig ko yun, parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Kumbaga, isang tingin lang sa mga kuko ko, hinusgahan na ako agad kung anong klaseng babae ako. Simula noon, nagdesisyon ako na patunayan sa kanilang mali sila. Kaya sa unang pagpunta ko sa bahay nila, agad akong nagkusang maghugas ng plato. Walang nag-utos sa akin. Hindi ko yun ginawa para magpa-impress, kundi para ipakitang kaya ko. Kaya ko na hindi ako inutil at marunong akong makisama. At marunong akong maghugas ng plato. Hindi lang literal, kundi pati sa buhay. Marunong akong tumulong, mag-adjust, makisama, at magpakumbaba. Binago ko pa nga ang pananamit ko. Inalis ko rin ang nail extensions ko. Sa tuwing bumibisita ako sa kanila, lagi akong may bitbit na pasalubong. Pagkain, prutas, tinapay, kapag may okasyon, todo bigay, Mother's Day, New Year, Valentine's, dumadaan ako sa bahay nila para mag-abot ng cake, bulaklak, o kahit anong pagpapakita na meron akong malasakit o naaalala ko sila. Hindi para humabol ng pabor, kundi dahil mahal ko ang boyfriend ko. Gusto ko na mahalin din ako ng mga taong mahal niya. Minsan, iniimbitahan nila ako sa mga handaan kahit wala ang boyfriend ko sa bahay nila. Pero laging huli ang abiso sa akin. Madalas, sa mismong araw ko lang malalaman na merong gathering. Hindi ko naman alam kung talagang gusto nila akong dumalo o para lang masabi sa boyfriend ko na kinumbida ako o tinawag nila ako. Pero kahit last minute ang imbitasyon sa akin, pumupunta pa rin ako. Kahit na pagod ako sa trabaho. Kahit hindi nakaplano. Kasi ganun ko sila pinahahalagahan. DJ Rocky at DJ Jello, masasabi ko na ginagawa ko ang lahat-lahat para tanggapin ako ng pamilya ng boyfriend ko. Unti-unti nararamdaman ko naman na umu-okay kami. Pakiramdam ko, gusto na rin nila ako. Pero isang araw, naghiwalay kami ng boyfriend ko dahil niloko ako. At ni isa sa kanila, nakapamilya niya. Ni hi, ni ho, ni hello o kumusta. Walang nagtanong sa akin. Walang nag-message sa akin. Walang nagtanong kung okay lang ba ako. At eto na ang mas masakit na nalaman ko. Nalaman ko na tinutulungan pala ng pamilya ng ex ko na magbalikan sila ng long-term ex niya. Yung ex, kinukumusta. Pero ako,
Hindi. Doon ko na napagtanto na hindi porke marunong kang makisama, tatanggapin ka na talaga. Hindi porket nagbibigay ka, mamahalin ka rin pabalik. At hindi porke nagbago ka para sa kanila, magiging sapat ka na. Masakit, DJ Rocky at DJ Jello. Dahil lahat ng kaya kong ibigay, ibinigay ko. Lahat ng kaya kong baguhin, binago ko. Dahil inuna ko yung pagtanggap nila. Hanggang sa nakalimutan ko na tanggapin ang sarili ko. Pero ngayon, pinipili ko nang bumitaw. Pinipili kong mahalin ang sarili kong minsan kong naisantabi. Ako ang babaeng hinusgahan dahil sa kuko. Pero natutong piliin ang sarili sa dulo. Nag-adjust, nagpakumbaba, nagmahal ng buo. Pero sa huli ay natuto. Natuto na hindi lahat ng gusto magkakatotoo. At hindi porke nagmamahal ng buo ay masusuklian na ito. Hindi lahat ng pamilyang gusto mo nakabilangan ay handang tanggapin ang kabuuan mo. Maraming salamat DJ Rocky at DJ Jello sa pagbibigay ng daan sa mga pusong tulad ko na bigat na sa nararamdaman. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Nene. At ito ang aking secret file. Yung magkasama kayong nagpaplano ng kinabukasan ninyo, pero akala mo dalawa kayong nagpaplano, yun pala mag-isa ka lang sa tunay na buhay na nagpaplano. Kasi siya, yung mga plano niya, sa iba niya pala gustong buuin. Talaga nga naman, oo. Bakit pa kayo makikipagrelasyon ng iba kung hindi pa naman pala kayo completely nakakapag-move on sa mga ex ninyo? Bakit pa kayo gagamit ng ibang tao kung gusto nyo pa rin pala yung ex ninyo? Sana doon na lang kayo sa ex nyo. Charot with harot. Sa bagay, bakit ka nga naman magsisettle sa isa kung pwede namang dalawa? Wow! Ay, charot lang with harot. To naman di mabiro. Siyempre, isa-isa lang tayo, no? Pero tingnan nyo, yung top secret sharer natin kagabi. Ang hirap ng pinagdadaanan niya. Binigay niya lahat para dun sa taong mahal niya. Tapos nagkaanak pa sila. Minahal niya rin yung anak ng jowa niya dun sa unang partner nito. Tinanggap niya ng buong buo. Tapos after few days or months or years, malalaman niya na magbabalikan pala yung jowa niya tsaka yung ex-partner nito. Ang sakit sa kalooban, diba? Ay, nako. Anyway, kabisyo. Buti na lang kapag nakikinig talaga kayo sa akin, gagaan yung pakiramdam ninyo.
Charot lang with harot. Anyway, kabisyo, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi, hindi natin sigurado kung talagang tunay ngang gagaan yung pakiramdam ninyo. Pero buti na lang marami tayong bisita ngayong gabing ito. Parang feeling ko ito yung magpapagaan ng buhay nating lahat, diba? Ito yung tipong ito yung tipong mag-aalis ng mga problema natin sa buhay. Yung tipong kapag namomoblema ka kung bakit ganito yung nangyayari sa'yo, parang kapag tinawagan mo siya, kasi attorney to pag tinawagan mo siya, parang, ay, masosolve lahat ng mga problema mo. Oo, lalo na kung problema mo pera. Wow. Kay Attorney Ronald Tatel Toledo. Ito ay co-founder and presidente po ng Lawyers for Christ. Isa po siyang Christian lawyer, advocate for righteous governance and accessible justice, at kasama natin siya ngayong gabing ito. Feeling ko magko-comment siya mamaya dun sa mga secret file natin o yung mga top secret sharer natin. Kumbaga, siguro etong mga nangyayari talaga sa tunay na buhay, ay meron siyang magandang legal advice para sa inyo. So, abangan po natin yan, no? Isa pong karangalan na magkaroon ng klaseng ganong klaseng attorney dito sa programang ito, kasi yung kasama nyo ngayon mukha lang talagang lawyer. Pero yung totoo, loko. Loko lang yung meron ako. Anyway, 7:00 ng gabi hanggang ating gabi magsasama tayo. Kapiling ang boss sa Princess DJ Raketera. At ngayong gabi, samahan mo ako sa isa na namang patikim ng sikreto ng ating kabisyo. Eto na po, ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Nag-uwi ng babae sa bahay ang partner ko. Baka naman yung babaeng inuwi sa bahay, yung pala yung magiging bago niyong katulong, diba? Paano kung ganon, diba? Pero yung katulong mas maganda pa sa'yo, Ay. Pero yung totoo, what if yung inuwi talaga ng partner mo sa bahay ninyo yung babae niya? As in, bet ka. Anong gagawin mo? Makikitira ka pa rin ba doon sa bahay na yun? O palalayasin mo yung babae? Parang kung ayaw niyang palayasin yung isa. Ay, warla na ite. Kahit hindi pa nangyayari yung World War III, parang mangyayari na sa bahay ninyo, diba? Charot with harot. Anyway, abangan nyo po yan sa aking pagbabalik. Yung kakapalan ng mukha ng isang lalaki na magdala ng babae sa loob ng bahay niya. Ay, abangan natin yung lahat. Kasama pa rin ang inyong basa Princess DJ Raketera. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang programang DJ Rocky's Secret Files. Ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigil. It's time for DJ Rocky's Secret Files. Yung mga iba kong kapatid, may kanya-kanya na ring pamilya. Kami na lang dalawa ng bunso kong kapatid ang natitirang single. 2008, dumating ang isang unos sa buhay naming magkakapatid. Nagkasakit ang nanay ko. At dahil wala kaming sapat na pera, hindi namin siya napagamot ng maayos. Nagkasakit siya sa liver. Hindi ko alam kung paano, saan kukuha ng pera. Hanggang sa hindi na kinaya ng katawan ni Mama yung sakit niya. Tuluyan na siyang nanghina. Hanggang sa binawian na ng buhay. Takot na takot ako noon. Sabi ko sa sarili ko, paano na kami ng bunso kong kapatid?
Hanggang sa nagdesisyon ng mga kapatid ko na dalhin ang bunso kong kapatid sa Maynila. At ako, naiwan sa probinsya namin. Mahirap ang buhay, pero kinakaya ko sa tulong na rin ng iba kong kapatid. Ang tatay ko naman, walang ibang ginawa kundi maglasing ng maglasing. Naiintindihan ko rin naman kasi nga nawala yung nanay namin. Year 2010. Kinumbinsi ko ang ate ko na magtrabaho na lang ako sa Maynila. Kasi hindi rin naman ako makapag-aral sa probinsya namin. Dahil kapos sa pera. Grade 6 lang ang natapos ko noon. At gustong-gusto ko nang magtrabaho. Kahit anong trabaho para makatulong sa tatay ko. Year 2013. Nakahanap ako ng trabaho sa Maynila. Isa akong kasambahay. Ang trabaho ko ay maglinis sa sala, alagaan ng mga aso na alaga ng amo ko, at kung ano-ano pa. Sobrang hirap din pala. Lalo na, hindi ko masyadong nakakasundo yung mga kasamahan ko sa trabaho. Pero wala akong nagawa kundi magtiis. Hanggang sa nagpaalam ako sa mga amo ko na gusto kong mag-aral ng high school. Ewan ko ba kung bakit ko naisip na mag-aral. Dati naman wala akong pakialam sa edukasyon ko. Mabuti na lang, mabait ang amo ko. Pinayagan ako. Aral sa gabi, trabaho sa umaga. Ganun ang nangyari sa akin. Pumasok ako sa paaralang Lasal Green Hills. Adult Night High School. Ito yung school na tinutulungan yung mga batang hindi nakapag-aral. Ang school ko sa bahay ng amo ko. San Juan lang ako nakatira. Green Hills lang din yung school na pinasukan ko. First year high school ako noon. Sobrang hirap kasi yung ibang lesson na pinag-aaralan ko nung elementary ako, nakalimutan ko na. Pero nagsumikap ako. Nagsumikap ako para makapasa sa mga exam. At dito, natuto akong gumamit ng social media. Gaya ng Facebook. Natuto rin akong gumamit ng online dating sites. Dati naman wala akong idea tungkol doon. At dahil na nga sa kagustuhan ko na umasenso at mabigyan na rin ng maayos na tirahan ng pamilya ko, nakipag-chat ako sa iba't ibang lahi. Hapon, Chinese, American, Australian, etc. Na-excite ako sa applications. Kasi feeling ko ito na yung chance ko para makahanap ako ng foreigner. Kaya naglagay ako ng picture ko. Di naman ako kaputian. At hindi naman ako katangkaran. Pero kahit papaano, meron naman akong itsura. So sure ako na magugustuhan ako ng mga foreigner. Lumipas ang ilang araw. Ayun na nga. Ang dami nang nag-chat sa akin. Hindi ko naman sila nire-replyan agad. Kasi nga working student ako. Sa gabi lang ako pwede makapag-check ng phone. Hanggang sa isang araw, may nag-chat sa akin na taga California. Half Espanyol. So sabi niya, mag-meet daw kami dahil pupunta siya ng Maynila. Sobrang saya ko noon kasi feeling ko siya na talaga yung hinahanap ko. So 2 buwan kaming magka-chat. Ang gaan-gaan ng loob ko sa kanya. Pakiramdam ko siya na yung mamahalin kong lalaki forever. Hanggang sa dumating na nga yung time na magkikita na kami. Nandito na daw siya sa Maynila.
Sa sobrang excited ako, nagpaalam ako sa amo ko na magde-day off ako at overnight. Siyempre, nagsinungaling ako na kunwari uuwi ako sa kapatid ko sa Cavite. Pero ang totoo, magkikita kami ng foreigner. Pero pumayag naman yung amo ko. Basta ba daw, uuwi ako kinabukasan. Pinadalhan ako ng foreigner ng pera pamasahe ko. Aba, naka-check-in siya sa Malate. Isang mamahaling hotel. Kinakabahan ako na may halong saya. Hindi ko ma-explain ang nasa isip ko. Basta, gusto ko lang naman ding umasenso ang buhay ko. Pagdating ko sa isang malaking hotel, agad akong nag-message sa foreigner. Sabi ko, nandito na ako sa hotel lobby. OMG, this is it. Yun na lang yung nasabi ko. Sabay labas ng taxi. At laking gulat ko kasi may isang tao doon na may lahing na nakangiti sa akin. At siya na nga. Nakasmile agad siya sa akin. Agad akong nilapitan at nang makaakyat na kami sa room niya, para bang naninigas yung buong katawan ko. Kinakabahan ako kasi baka mamaya may masama siyang gawin sa akin. Hanggang sa pumasok na nga kami sa room niya. Nag-usap kami tungkol sa family niya at sa buhay ko. Napag-alaman ko na isa siyang Coast Guard sa isang barko na nagtatravel kung saan-saan. Hanggang sa sabi niya, kung gusto ko daw gumamit ng banyo, pwede naman daw. Naligo na ako. Tapos, pagkatapos kong maligo, tumabi ako sa kanya sa kama. Laking gulat ko. Hinalikan niya ako bigla. Siyempre, sabi ko sa kanya, I'm not ready. And then, tinanong niya ako why. What's wrong? Lumayo ako ng onti sa kanya. At sinabi ko sa kanya na I believe in marriage before sex. Agad naman siyang sumagot na, okay, don't worry. I will not force you. Hanggang sa napanatag yung loob ko. Natulog lang kami magdamag nang walang nangyari. Although na-feel ko na hinaplos at nilakan niya ako, pero hanggang dun lang naman yung ginawa niya. Siyempre, gusto ko naman na pakasalan niya muna ako bago ibigay sa kanya yung, alam niyo na, kinabukasan, maaga kaming nagising. Kasi nga, papasok na ako sa trabaho at ang paalam ko sa amo ko, uuwi ako agad. Nung magpaalam ako sa kanya na uuwi ako, inabutan niya ako ng pera. 1,500 pesos. Pamasahe ko daw. Ay, so ako naman tinanggap ko. Hanggang sa bago ako umalis, tinanong ko siya, do you love me? At nagulat ako sa sagot niya. Nag-yes siya. Kaya lang napakunot noo ako dun sa sunod na sinabi niya. Ang sabi ba naman niya, let's see. Hindi ako natutuwa dun sa sagot niya. Feeling ko nga ayaw niya sa akin eh. Kasi hindi ko naibigay yung gusto niya. Pero sumagot naman siya ng yes. Lumipas ang isang buwan, hindi na siya nagchat-chat sa akin. Yung tipong ako na lang yung laging nagpaparamdam sa kanya, habang siya deadma lang sa mga chat ko. Napapagod na ako sa kakahintay ng chat niya. Inan-install ko na yung Viber. Pinilit kong kalimutan siya kahit masakit kasi nararamdaman ko naman na pamahal na ako sa kanya. Kahit isang beses pa lang kami nagkita. Lumipas ang ilang buwan.
Patuloy yung buhay ko na aral sa gabi, trabaho sa umaga. Doon umiikot ang buhay ko. And then one day, nakatanggap naman ako ng isang mensahe from Germany. Mula sa dating site na sinalihan ko dati pa. Ang sabi, "Hi, how are you?" Agad ko naman tong nireplyan. At sabi niya pa, magkita daw kami dahil pupunta siya sa Pilipinas. May business daw siya dito. Sabi ko naman, sure, we can meet. So nagkita nga kami sa isang hotel sa Malate. At this time, hindi ko naman kailangan magsinungaling sa amo ko na magli-leave ako ng 1 week para sa bakasyon ko. Tapos, pupunta daw kami ng Palawan. Ay, excited ako kasi mamamasyal kami. At first time ko yun. So ayun na nga. Pagdating namin sa hotel, pagkatapos namin mag-shower, nagulat ako sa ginawa niya. Naguban siya. Grabe. Kung sa una, hindi ko naibigay, eto naman sa pangalawa, naibigay ko, may nangyari sa amin. Pagkatapos nun, tumakbo ako sa CR. Grabe. Ang sakit-sakit. Kinabukasan, kung ano ni pumapasok sa isip ko. Nasa Palawan pa rin kami nun. At masasabi kong lahat ng gusto ko namang kainin, binibigay naman niya. So ang sarap pa rin sa feeling kahit masakit yung nararamdaman ko. At in fairness, binigyan niya ako ng singsing. Engaged na daw kami. So mas lalo pa akong sumaya. Pero pagbalik namin sa Maynila, parang may something. Tinanong ko siya kung single ba talaga siya. At sabi niya, oo naman. Pero hindi pa rin ako matahimik eh. So habang nagsiselfone siya, tinitingnan ko siya. Hanggang sa may nakita akong pangalan dun sa cellphone screen niya, Mary Joy. Pero dinedma ko lang. Hanggang sa matapos na yung bakasyon namin, pag-uwi ko sa bahay, agad kong hinanap yung name na Mary Joy sa Google. Mary Joy, hindi ko na sasabihin kung ano yung apelyido. Aba, may nakita ako na isang foreigner na may kasamang babae na nakasuot ng gown sa araw ng kasal nila. Nanghina ako kasi hindi ako nagkamali at hindi ako nagkakamali. Napaluhod ako. Sobrang sakit ng nararamdaman ko. Yung foreigner pala na dinate ko sa Palawan, may asawa na pala siyang Pinay. At may business pa sila sa Boracay. Hindi ko mapigilan. Sinave ko yung picture nila at sinend ko yun doon sa foreigner na yun. At doon na siya umamin sa akin na may asawa na siya. Sobrang sising-sisi ako sa sarili ko. Bakit ako naniwala at nagmadali? Basta, ang ginawa ko noon, sinubukan kong kalimutan siya. Kaya lang, hindi ko kinaya. Isang araw, nag-email ako sa kanya. Agad naman siya nag-reply. Sabi ko, what is your plan about our relationship? Sabi naman niya, hihiwalayan niya daw yung asawa niya. Pera lang naman daw kasi yung habol nun sa kanya. Naniwala naman uli ako. Hanggang sa nasundan yung pagkikita namin, may nangyari uli sa amin. Lahat ng gusto niya ginagawa ko. Hanggang sa hindi ko na namamalayan, umabot na ng halos 3 taon yung relasyon namin. Ganon yung setup. Every 6 months lang siya uuwi ng Pilipinas. Magkikita kami, magbabakasyon, at may mangyayari sa amin.
Hanggang dun lang. Never siyang nagbigay ng pera o nag-offer man lang ng kondo sa akin. Tiniis ko ang lahat. Ayoko namang isipin niya na pera lang yung habol ko sa kanya. Pero lumipas na ang isa pang taon. Wala pa rin siyang balak na hiwalayan yung asawa niya. Gusto ko na siyang kalimutan. Pero hindi ko pa rin magawa. Ilang taon na yung dumaan. Naging faithful ako sa kanya pero may mga times na napapagod na ako. Ilang beses ko siyang tinatanong kung ano nang balak niya sa akin. Wala pa rin siyang ginagawa. Kaya ang nangyari, hinahayaan ko na lang yung sarili kong makipagrelasyon sa iba. Kahit alam kong siya pa rin yung laman ng puso ko. Kahit wala naman siyang naibibigay sa akin. Sa ngayon kami pa rin. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko siya mamahalin. Gusto ko nang lumayo sa kanya. Pero hindi ko pa rin magawa. Ganun ba talaga pag siya yung nakauna sa'yo, mahirap ng kalimutan? Sana po mabigyan niyo ako ng advice. As of now po, graduate na ako ng high school. Natutuwa naman ako kasi hindi na po ako kasambahay ngayon. Gayunpaman, gusto ko pa rin umasenso sa buhay. At meron pa rin naman lungkot sa puso ko. Paano ko gagawin yun? Tulungan niyo po ako. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Lumaki ako na hindi kasama ang mga magulang ko. Lola ko lang ang nagpalaki sa akin. Kahit na nandyan ang mama ko, wala eh. Mas sanay talaga ako sa pangangalaga ng lola ko. Kaya maaga akong natuto sa bahay. 12 years old pa lang ako, nagtrabaho na ako. Para sa ganon, matustusan ko ang pag-aaral ko. Gustong-gusto ko talaga kasing mag-aral noon. At bukod dun, ang pangarap ko noon ay makita ang papa ko. Kaya naman isang araw, nagdesisyon ako na lumuwas at hanapin ang papa ko. At doon na nga ako napunta sa side ng papa ko. Maayos ang buhay ko sa kanila. Pero ang hirap makisama. Nag-aaral ako ng umaga at nagtatrabaho naman sa gabi. Mahirap. Hanggang sa hindi ko na kinaya. Hindi ko na muna ipinagpatuloy yung pag-aaral ko. Maraming nagsasabi na sayang ang talino ko. Pero wala akong choice eh. Kundi gawin ang nararapat. Dahil ako, nai-inspire ako sa kanya. Makikita mo lang din talaga na hindi niya maayos-ayos yung sarili niya. That moment, naaawa ako sa kanya. Marumi yung mga kuko niya. Amoy araw. Maraming tigyawat. At higit sa lahat, hindi araw-araw na naliligo.
Pero ewan ko nga ba kung anong meron sa akin. At tinulungan ko siya. Sa madaling salita, nang maging kami, ay binago ko siya. Naging tao siya. 16 years old ako nung sinagot ko siya noon. Hanggang sa lumipas ang panahon, nangarap kami na gusto naming makatapos kami ng pag-aaral, makapagpundar para sa magiging pamilya namin. So nag-decide ako na, okay, bago ako mag-aral, siya na muna. Kaya ayun ang naging sistema namin. Nagtatrabaho ako habang siya naman ay nag-aaral. Pangit mang tingnan mula sa paningin ng ibang tao. Pero yun ang naging strategy namin. At wala naman akong pinagsisisihan doon. Pangarap namin siya na parang ayaw na niya sa akin. Ako namang suyo ng suyo, gagawin ng lahat para lang magkabalikan kami. Ganun at ganun lagi ang nangyayari sa relasyon namin. Hanggang sa isang araw, pagising ko na lang, ayoko na. Suko na ako. And for the very first time, ako ang nakipag-iwalay. At pumayag siya. At habang lumilipas sa mga araw na hindi ko siya nakakausap at nakakasama, iba ang nangyayari sa akin. Akala ko magiging okay ako. Pero hindi pala. Parang mabaliw-baliw ako kaiisip kung kumusta na siya. Parang may nawala sa akin. Kaya naman nung isang araw bigla siyang nagparamdam. Nakipagbalikan na ako. Yes, nakipagbalikan ako. At yun ang pinakamasaya para sa akin. Pinakamasayang araw. Pero eto na nga. Dahil nagkabalikan kami, syempre, back to normal na naman ang pangyayari sa aming dalawa. Nabuntis niya ako. Sa isip ko noon, masaya ako. Dahil magkakaroon na kami ng pamilya. Pero nung ibalita ako sa kanya, nabuntis ako, nagulat ako sa naging reaksyon niya. Tulala at para bang hindi masaya sa ibinalita ko. Kinausap ko siya at sinabihan ko siyang kakayanin natin to. At wala naman tayong ibang gagawin kundi kayanin ito. So umuwi kami sa probinsya nila. Nag-decide kami na doon na lang isilang ang batang nasa sinapupunan ko. Ayun. Alaga naman niya ako. Masela ng pagbubuntis ko. Hanggang sa umabot ng 4 na buwan, ang bata sa sinapupunan ko. He decided na magtrabaho sa malayo. Which makakatulong naman sa aming pamilya. Ako ang mag-isang maiiwan sa bahay. Lumipas sa mga araw, sinusubukan kong kayanin. Hanggang sa nag-6 na buwan ang tiyan ko. Pansin ko na naman na may pagbabago sa pakikitungo niya sa akin. Natitiis niya ako na hindi kausapin sa loob ng 2 linggo. Sa phone na nga lang kami nag-uusap pero hindi niya man lang ako maisingat sa oras niya kahit online siya. Hanggang sa doon ko na nabisto ang lahat. Meron siyang iba't ibang babae. So yung dati pala na tumawag sa kanya, babae niya yun. At
meron pa siyang ibang kaklaseng babae na babae niya. Nang malaman ko yun, grabe yung pag-iyak ko. Halos araw-araw nagtatalo kami. At halos araw-araw ay nagmamakaawa ako na kung pwede, magpakatino na siya. Hanggang sa sinabi niya sa akin bigla na lumayas na raw ako sa bahay namin kesyo hindi na niya ako mahal. At ang bata lang ang gusto niyang panagutan. Ang sakit sa parte ko na anong ginawa ko para ganunin niya ako? Araw, tanghali, gabi, iyak lang ako ng iyak. Hanggang sa dumating yung araw na hindi ko akalaing manganganak na pala ako. Hindi ko alam kasi hindi naman sumasakit yung tiyan ko. Lagpas na rin ako sa due date. So, ayun. Base sa ultrasound, nabahala ako. Bakit ganun? Hanggang sa nagising na lang ako, nasa ospital na ako, at ang katagang narinig ko lang ay emergency CS. Napaisip ako, bakit hindi ko alam na napunta ako ng ospital? At ang case ay hindi raw ako gising ng 2 araw. Nagsi-seizure daw ako. Hindi ko alam kung anong nangyari. Basta ang natandaan ko lang, stress daw ako sa pagbubuntis. So nanganak ako, wala siya. Wala yung tatay ng bata. Walang nag-aalaga sa akin. At ang nangyari, doon ako tumira sa... So, nagtuloy pa ang relasyon namin. Naging 3 ang anak ko sa kanya. Maraming nagbago. Away lang kami ng away, mga bagay na pinagtatalunan. Hanggang sa isang araw, nalaman ko na naman na niloloko niya ako. Nakipaghiwalay ako. Hindi ko kinaya. After a month, sinundan ko siya kasi ayoko maranasan ng anak ko yung naranasan kong hirap galing sa broken family. Ginawa ko lahat ng pagsisilbi sa kanya. Nakikita ko ng mga kamag-anakan niya at ng mga magulang niya kung paano ko alagaan ang taong mahal din nila. Pero hindi sapat lahat ng yun dahil ng babae uli siya. At ang masaklap pa rito, yung babae niya, ninang ng anak namin. Nakakapagod. Hindi na tama eh. Sobra nang mapanakit. Kinausap ko siya. Pwede bang sa susunod na araw? O konting panahon pa? Gawin mo naman yung tama. Ayokong sukuan ka. Dahil mahal kita. Pero ang nasabi niya lang sa akin ay, sa tingin mo ba, mahal pa kita? Ayoko na nga sa iyo eh. Pero pilitan mo pa yung sarili mo sa pamilya ko. DJ Rocky, nang marinig ko yun, yung sa tingin mo ba mahal pa kita, ayoko na nga sa'yo pero pinagpipilitan mo sarili mo sa pamilya ko. Tumagos yun sa puso ko. At kahit sobrang sakit at wala kaming maayos na closure, ay nakipag-iwalay ako. Nagbibigay pa rin naman siya ng pantustos sa anak namin. Ang dami ko nga sana kasing pangarap para sa mga anak namin, sa future namin. Pero mag-isa na lang ako na may gusto na matupad lahat ng yung... Masakit para sa isang magulang na pag-uwi ka galing trabaho makikita mo ang mga anak mo. Sasabihin, Mama, si Papa. Pero wala eh. Hindi na talaga kakayanin. At hindi ko na kaya. Ubus na ako.
Ayoko sanang sayangin yung mga masasayang alaala natin. And for sure, hindi ko naman kakalimutan ang mga masasayang alaala natin. Pero kung nakikinig ka man ngayon, gusto ko lang sabihin sa'yo na araw-araw lumaban ako. Pero hindi ko na alam talaga kung paano pahihilumin ang sugat na dulot mo. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Ten. At ito, ang aking secret file.